Eto na, binasag na sa hearing, biglang kambyo. SEC nagsalita na walang kawala, Saldico. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaksyon na opinion ngayon itong pasabog ni Agriculture Secretary Theo Laurel. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba, syempre kay General Macanas. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang The General's Viewpoint, mga katunay. Ayan, kay General Macanas yan. At syempre, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated tayo sa mga vlogs at reactions at sa mga balitang inihahatid sa atin ni General Macanas. Yan, The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Nilaglag niya na si Saldico sa pakikialam niya sa importation ng isda. Nakikialam. So, good sign ito. Sana tuloy-tuloy na. Magsalita na lahat. Ito, sa Facebook reel posted by Dare to Us. Sabi, good job, DA Secretary Laurel for dropping the name of Saldico. Okay? Speechless, Ridon. Tignan natin ang reaction ni Congressman Ridon kasi sa House hearing nangyari ito eh. So sana may susunod pang magsalita tungkol sa pakikialam ni Saldico at isama nyo na rin si Speaker Martin Romualdez. Ito. Basta pagkakapirahan eh, no? Minsan kasi, di ba, pag pagkakapirahan, no? Makikialam tayo dyan. Siyempre, malamang, magtatanggihan pa rin yung mga yan. Kaya nga may kasabihan tayo, di ba, paulit-ulit na kasabihan. Walang kriminal na umamin ng kanyang sariling kasalanan. Kahit nga minsan nandiyan na nasa harap mo na ebidensya. Sabihin niyan, ha? No! What? Yes! Ba't may yes? Hindi nga aamin. Diba? Diba? Minsan kasi yun na lang yung ine-expect natin eh. Na talagang wala namang aamin kahit sabihin na may mga tumistigo, nilaglag sila. Siyempre patuloy pa rin sila magdi-deny. Wala kaming alam dyan. Hindi namin alam yan. Sinisiraan lang kami yan. Sa dami naman ng tao, no? Sa dami ng tao na mangbibintang sa'yo, napakadami. Kumbaga, napakaraming nang bibintang sa'yo. No? Parang pagkalakas-lakas mo para akusahan ka ng akusahan, no? Oh, very clear. Naglistahan dahil maraming kalokohan. Sa totoo lang, nung panahon before my time, sa importation na isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan nun, Saldico. Nako? Alright. Alright. But very clear. Ni-name drop na talaga. No? Very clear. Tutusin mga katunay, no? Nung panahon ni PRRD, hindi naglalabasan yung mga pangalan nito. Ngayon lang talaga naglabasan yung mga pangalan nito. Kasi, sasabihin na naman ng iba, hindi lalabas yan kasi kasabot ng mga Duterte yan. Yung sinasabi ko ngayon, baka itugma na naman sa panahon ni PRRD. Hindi nyo rin ba naisip na baka hindi lumalabas yan dahil takot? Takot silang gumawa ng kalokohan. Diba? Dalawang bagay yung pwede nyong pag-isipan. Hindi yung kaagad mag-iisip na kasabot si PRRD. Kasi ina-advance ko lang yung sinasabi ko dito. Kasi baka may mag-isip ng ganun. Diba? Naku, kasabot ni PRRD yan. Paano lalabas yan? Paano malalaman ng anomalya niya? Ganyan. Kaya nga binibigyan ko pa ng isa pang dahilan. Kumbaga, hindi kaya natatakot lang yung mga yan, yung mga panahon na gumawa ng ng masama, ng kalokohan. Dahil alam naman natin, kapag gumawa sila ng kalokohan, yari sila kay PRRD.
Kumbaga, ngayon lang sila gumagawa ng kalokohan dahil naging sobrang luwag ng ano eh. O, di ba? Naging sobrang ang luwag eh. O, parang all the way down, no? Okay. Okay. Marami kong tinanggal na Isa ba? listahan dahil maraming kalokohan. Oo. Sa totoo lang, nung panahon before my time, sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan nun, Saldico. Saldi ko. Okay, nanghihingi ka ng isda. Okay. Mapulutan. Alright? Very clear, no? Okay. Marami kong tinanggal na list. Unahin natin ibigyan ng reaksyon, no? O comment itong si Terry Ridon. Alright. Very clear. Okay. Hindi niya alam kung ano sasabihin niya. To me, this is good development na baka talagang nagalit na rin ang Pangulong Marcos. Yung mabait na Pangulo. Bantayan ninyo ha, ang taong mabait, once na nagalit, delikado. Kung sa bagay, tama din yung sinasabi ni General Macanas na ang taong mabait kapag nagalit yan, delikado. Ang taong tahimik pag nagalit yan, delikado. Diba? Kaya nga nung sinasabi niya na ganun. Pero syempre, ang naging problema din sa sobrang pagiging mabait, diba, ng ating administrasyon, sa sobrang pagiging mabait niya ng Pangulo, is doon siya inabuso. Ipagpalagay natin, sige, na ilabas natin siya sa usapan na wala siyang kinalaman sa mga ganyan-ganyan. Bigyan natin ng katwiran yun, na wala naman siyang kinalaman. Kumbaga, ang mga nakinabang dyan is yung mga taong nakapaligid sa kanya. Kaso nagkaroon din siya ng pagkukulang. Kahit wala siyang kinalaman dyan, is nagkaroon naman siya ng pagkukulang. Yung pagkukulang na yun is pinabayaan niya, napabayaan niya na umabuso yung mga taong yun. Kasi kung hindi niya pinabayaan na umabuso yun, kung sa umpisa pa lang, di ba, kung may naririnig na siya, is inaksyonan niya na, di ba, gumalaw na siya, at hindi niya pinagkatiwala basta-basta. Yung mga dapat ipagkatiwala sa kanila na dapat siya ang gumagawa o siya ang nag-oobserba, is hindi sana mangyayari ito. Yun ang naging pagkukulang. Ilabas na natin yung mga ibang isinasabi tungkol sa kanya, na ibinibintang sa kanya na gano'n kasabot siya, ganito. Ilalabas ko yung ganung usapan niya. Ayokong pagbintangan siya o ano. Ang para sa akin lang, ang tinitignan ko dito is yung naging pagpapabaya. Napabayaan kaya umabuso. Kasi kung tinutukan niya yan, since day one, hindi magkakaganyan yan. Yung mga flood control project na yan, wala sanang problema yan. Kung yan ay tinutukan. Bakit nagsasalita na itong mga secretaries? Ito, haka-haka ko lang, opinion ko lang ito. Baka may go signal na ilaglag nyo na. Sabihin nyo na. Importation ng isda. Ano ito? Ang dami nating waters, archipelagic country, archipelago tayo eh. Dahil ang dami nating dagat, makapangisda tayo, bakit tayo import ng isda? Kawawang ating mangingisda. Ang hayahay, yung mga importers. Nakikialam, maraming nakikialam. Kung resista, hindi pinagbigyan, mabuti na lang at ang DA Secretary may balls. Siyempre, kaibigan ng Pangulo. Kaya niya, sino ka? Kung resista ka, I do not care. Tapos, nilaglag pa. Baka totohanan na ito. Kasi kaninang umaga sa press conference ng Pangulo,
binanggit niya na Martin Romualdez and Saldico will not be spared. Hindi sasantuhin doon sa flood control investigation. Yun naman pala eh. Oo. Kung gano'n na sinasabi, mas maganda. Kasi nga, di ba, lahat ng mga nagiging issue, lahat ng mga kumakanta is kinakanta sila. Di ba? Dapat talaga walang kakatigan to eh. Di ba? Walang kinikilingan to. Mapakapatid mo yan, mapakaibigan mo yan, kahit close mo, pinsan mo, wala ka dapat kinikilingan. Kasi kung ikaw, naglilingkod ka sa bayan, doon ang dedikasyon mo eh. Di ba? Hindi naman kasi pwedeng dahil sa kamag-anak ka, is palulusutin mo. 'Di ba? Mas maraming umaasa sa iyo na taong bayan kaysa sa kamag-anak lang. 'Di ba? Ang taong bayan na nagluklok, hindi kamag-anak. 'Di ba? Kasi kung kamag-anak lang magluluklok, malamang hindi pa rin nakaupo hanggang ngayon. Kaya importante yung ganyan. Kailangan talaga is maging transparent. Lagi nating sinasabi yan. Yun ang talagang dapat gawin. Na wala kang kakatigan. Kung sino ang dapat humarap. Kahit kamag-anak yan. Kung bananagot yan, dapat panagutan. Kaso talaga ang nagiging silbing tanong dyan ng mga Pilipino is kaya ba? Kaya mo ba? Kung sakaling maging guilty, di ba? Kaya ba? Ito nga ngayon, di ba? Parang ang nangyayari is nagiging usap-usapan na nagpalit yung Senado para may mailigtas, para may mapagtakpan. Ganun lang hindi sa akin nagagaling, syempre. Sa iba din. Marami talagang nagsasabi ng ganun. Di ba? Ito na ngayon, nilalaglag na sila. Tsaka yung nilalaglag, di ba? Hindi naman magsasalita kasi yung mga yan kung gumagawa lang ng usap yung mga yan, yung mga hanap bintang. Di ba? Kung maghahanap ng bintang yan, mga Duterte na pagbibintangan yan. Kasi, yung nagsalita na yan yung nanlaglag na yan kay Saldico is tao ni Marcos yan. Siyempre, mas pabor na doon na mga Duterte na lang. Kaso hindi. Kayo ang talagang nilalaglag. Diba? Kinakanta talaga kayo. Yung pangalan pa is drinap name pa talaga. So, pag sinabi naman na, hindi naman totoo sinasabi niyan. Bakit napakaraming nagdadawit sa pangalan nyo sa ganyan? Imposible naman kasi nasabihin na sinisira lang yung pangalan nyo dyan. Hindi. Para saan? Anong motibo nila? Diba? Anong motibo nila para sirain? Maniniwala ako kung si BP Sara sinasabihan nila ng ganyan. Kasi tatakbo si BP Sara ng presidente. Maaaring yun ang magiging dahilan na siraan siya. Kaso kayo naman wala kahit naman sabihin nyo tumakbo kayo, wala din naman boboto sa inyo. Hindi rin naman kayo magiging number 1 sa survey. Wala naman dahilan para sirain kayo ng tao kung bakit kayo binabanggit. Ano yun? Pinagtitripan lang kayo ng mga bumabanggit sa inyo? Kaya sana, mas maganda na rin is yung mga binabanggit na yan sumagot din. No? Maimbestigahan din sila. Kumbaga, ipaliwanag din nila yung side nila. Tayo naman open tayo Gusto din nating malaman yung side nila. Pero pauunahan ko na, malamang mag-side puro tanggi na lang. Hindi ko ma-imagine yung kurat, Bisaya kurat, yung nabigla si Ridon. Alright, very clear. Okay, ano kayang susunod doon? Dahil ito lang ang ni-upload. Tatawagin nyo na ba si Saldico? Itutuloy nyo pa ba ang inyong investigasyon? Ano kayo mapapahama? Ano ngayon, parang I don't know kung anong klaseng move ito ng House of Representatives dahil mag-ano daw sila ng joint resolution House and Senate na itigil na ang investigasyon both houses sa flood control kasi daw nandyan na ang independent commission. Ba't naman ititigil? So, anong klaseng nandiyan move yan? Independent Para hindi na malaman. Ano naman ngayon kung nandiyan yung independent na yan? Bakit yung ititigil? Kay BP Sara nga, ayaw niyong tigilan Senado. Kongreso.
has et cetera. Pag puro Duterte, talagang kahit saan yan, huwag natin itigil. Pero pag flood control, project, yung kalokohan dyan, itigil dahil may nag-iimbestiga na dyan eh. Bilis nyo naman sumuko, Teng. Ano, parang itigil na natin yan. Di na natin napapag-usapan yung kay Sara Duterte. Malapit na 2028, nagpe-petiks-petiks pa tayo dito. Baka mamaya manalo yan, lalo tayong malintikan. Ganun ba? Para maibaling na sa impeachment yung usapan? Oh. Kasi nakakalimutan na, kumbaga, wala na, parang nakakalimutan na si BP Sara. Kayo napapaghalataan kayo eh. Wala namang kaso kung sa Senado imbestigahan yung Kongreso. Kung sabayan sabay-sabay yung mag-imbestiga. Mas maganda nga yun, marami nag-iimbestiga eh. Di ba? Huwag naman kayo gumawa ng dahilan para pag-isipan kayo lalo ng masama. Wala nang mabugat. Oh. Nagkapalitan ng Senate leadership. Yung magandang nasimulan ni Marcoleta, Senator Marcoleta, biglang nahinto. Oh. Kanina galing ako sa bangko. Sana all. Kausap ko yung teller. Napunta yung usapan namin, politika. Kasi na banggit niya kung anong trabaho ko. Kasi nag-apply ako ng basta may in-applyan. So nabanggit ko na nag-vlog ako. Content, political. Ay, sabi niya, Naging interesado. galit na galit ako. Sabi ng teller, yung tinanggal nila si Marcoleta, nakakainis. Talaga naman nakakainis talaga. Halos lahat na inis. Kasi nga, napakaganda na yung buwelo na investigasyon. Ang ganda na ng sinimulan niya. Nagsalita ng diskaya. Ako, personal opinion ko lang ito I'm not saying na tama si basta ako, nakikita ko, sa opinion ko lang, nagsasabi na sila ng totoo. O ngayon, natanggal ang Senate President, natanggal ang Blue Ribbon. Nag-upo sila ng bagong Senate President, bagong chairman ng Blue Ribbon. Tapos mamaya, joint resolution, ititigil na daw ang investigasyon. Puro katarantaduhan ang nalalaman nila no? Di subukan nila itigil para lalo silang pag-isipan. Anong klase? Mabuti na lang, may balls si Senator Lacson. Kaya ako, saludo ko kay Senator Lacson. Hindi siya papayag. Yun. Ituloy Maganda. ang investigasyon. Tama. Dapat talaga ituloy yan. Hindi naman conflict itong dalawa, sabi niya. Ang amin... Tsaka sinimula na yan eh. Di ba nandiyadyaan eh. Sinimula na, bakit ititigil? Nandiyadyaan na tayo sa istorya eh. Di ba? May pinagtatakpan ba talaga kayo dyan? Meron ba kaming malalaman na hindi namin inaasahan kaya pinapatigil? Diba? Kayo yung naglalagay sa isipin namin. Ang Blue Ribbon is in aid of legislation. Ang Independent Commission, yun ang magsasampa ng kaso, mag-iimbestiga. So tuloy pa rin ang investigasyon. Salamat po, Senator Ping Lacson. Maasahan ka talaga ng taong bayan. Ituloy po ninyo. Para nito, Tama, dapat lang. Kongreso gusto nilang ipatigil para hindi na mabuliliyaso ang mga kasamahan nilang na-involve sa flood control anomaly. Okay? So, again, salamat, Secretary Laurel, sa inyong pasabog. Saldi ko, nakikialam. Gustong magpa-import ng maraming isda. Anong klaseng congressman yan? Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon walang iba kundi si General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.